Good afternoon po. Good morning po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel na inyong pong lingkod. So today is May 5, 2026 at tayo ngayon ay papunta dyan sa may Elijah or Ilida Store sa may Rincon Road, Pasolo, Valenzuela, at dadalhin po natin yan sa may Paso de Blas Road, sa may Paso de Blas, Valenzuela. Okay, magbabalik po tayo mamaya konti po pag nakakuha na po natin sila. Disclaimer naman po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakasakali mo po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamaya konti po pag nakuha na po. Makinig tayo naman ng nagbabagong balita at talakayan habang tayo ay pupunta doon sa ating cafeteria. Pwede namang maging bahagi ng prosecution team ang isang ekonomista, ang isang mahusay na educator to testify on government policy that could impeach or have a president removed. So while it is a process that involves legality in rules, it is not strictly a judicial process. Ang sabi namin, it is sui generis o kakaibang prosesong hindi ito korte ng husgado. But when we had Congressman Jervil, lahat ng binanggit niya na potensyal abogado yun eh. Tama. Joel Chua, Terry Ridon, Lima, Cel, Swan, Rhodes, lahat yung lawyer. So Yun ang naging pwede pala na hindi lawyer. Para sa akin, pwedeng maging bahagi ng prosecution team ang hindi abogado. Oo, pero baka malos siya sa Baka malos siya, pero pwede siyang tumulong sa ibang pamamaraan. Hindi lang malos, partner ko, di ba? Kundi dahil lost na nga siya, ang kanya na lang backup plan is grandstanding na. Diba? Pwede. Non-political siya. Ganito naman na, before we end the topic, willing ka, kung sakali i-nominate ka, you're willing to accept the responsibility to be prosecutor? Yes, sir. Okay lang. So, dagdag trabaho yan. Because you have to prepare. You brush up your knowledge in litigation, in impeachment. Kasi may sariling patakaran din yan. Naalala mo dati si Senator Ilonggo, si Senator Miriam. Oo. Pinag-sisirmunan si Tupas, naalala mo ba Kaya yun? nga, oo. Na parang estudyante niya, naalala mo yun? So, kailangan you have to brush up your law. Tama yan, ha? Oo, di ba? So, kaya naman. Ayan. Nagtuturo naman ito, partner eh. 11 ang kailangan sa inyo, no? Yes. 11. So, kaya naman kung sakasakali man, may 11 lawyers naman na readily available. At maraming mga abogadong nagvo-volunteer to act as private prosecutors in case matuloy ang Senate trial. Ano iba naman yun? Yung private prosecutor, wala atang limit sa number yun, right? Wala. Ang public prosecutor, yung mga congressman, 11 lang. Tama? Tapos tutulong sila. Tama. Yung private prosecutor ba, you have someone in mind already? No. Sabi nila si Antayin natin. Kapunan, si Attorney Lorna, Isa pwede sa willing. nasa listahan daw. Willing naman siya, di ba? Oo. Okay, sige. Antayin natin kung may mag-volunteer Okay. pagdating ng panahon. Anong estimate mo sa number na makukuha ninyo for the impeachment come May 11? Hindi ako magbibigay ng numero. Hanggang ngayon, ang mga congressman ay binabalanse pa kung anong tamang desisyon sa boto nila. Pero sigurado akong dumami ang yes dahil walang sagot sa impeachment hearing at hindi sinagot ng tama ang mga aligasyon ng impeachment complaint. So yung mga kumakalat na fake news na kesyo ang daming bumaliktad at natatakot nag-withdraw, hindi Oo. na-fever, hindi totoo yun. Hindi ko nakikitang totoo yon, pero ang sinasabi kong may madadagdagan at yung ibang desidido ng mag-no, pinapabayaan naman silang bumoto ng gusto nila. Kasi sabi nila, partner, Oo. Luzon at Metro Manila, kuha yan, may support, maraming supporters dyan na ang administrasyon. Oo. Pero yung Visayas, Mindanao, sana yan. Do you agree or not necessary? Not necessarily. Ang Mindanao, tanggapin natin. Lugar ng Vice President yun. At kahit papaano, matibay ang kanyang suporta doon. Oo. Sa Visayas, ang Eastern Visayas, may hawak na support ang mga Duterte sa Eastern Visayas. Bakit sa Eastern? Because Cebuano speaking at Bisaya speaking like the Duterte.
remember that former President Duterte was born in Eastern Visayas. Specifically in Leyte? Leyte or Cebu. Ang Western Visayas tulad ng Iloilo, iba't-iba ang preference namin sa Eastern Visayas pagdating sa national No, Cebu. Cebu is not Eastern. Cebu is Central. Central. Ang Central at Eastern Visayas, Bisaya and Cebuanos. Yeah. Waray. Right, Oh, right. Eastern is Waray, partner. Waray. Oh. So hindi na, it doesn't follow. Hindi siya automatic na pag galing ka doon, you are a supporter of the Vice President. Hindi, automatic. Oh, it doesn't follow. It doesn't. Oh, kasi partner, magsisegue tayo sa survey. We have last 3 minutes with the Wala pa lang congressman. survey. Yung survey, It doesn't. I don't know kung tama yung kanina mong sinasabi na dapat kasi sinasagot mo. O ayan ngayon, nagpantay na kayo ni Tulfo. Nagpantay na sa dati, ang layo nun. Sa mga earlier survey for the presidency come 2028. Would you attribute that to the absence of or lack of defense or explanation sa mga accusations sa kanya kaya nagkaganyan ng sitwasyon, Kong? Yes, Alvin. Pwedeng bumaba ang rating ng Vice President dahil walang sagot sa impeachment. Tandaan nyo, maraming Pilipino ang nanonood sa TV, sa YouTube, nakikinig sa radyo ng live ng mga committee hearings. Sa telepono lang, hawak-hawak mo, pwede ka na manood. At the more na may lumalabas na ebidensyang hindi sumasagot ang Vice President o walang batayan para bumoto ka ng no, congressmen at ng mga Pilipino, mas nakakaintindi kung ano yung ebidensya. Kaya siguro bumaba ang kanyang rating. Is that a welcome development for you? Kasi ikaw naman, hayag naman, last time you were here, Oo. sabi mo, ang kandidato ko, si President. Although dumidikit, si Tulfo pumantay, si former Vice President, dumidikit. Oo. Well, sabi naman ni Vice President, ayoko nga, dito nga lang ako sa local, ayoko dyan sa pinipilit. Ever, sabi niya, ever. So, Tama. it's a welcome development na nag-iip yung numbers as we go near the 28 election. Yes, it's a welcome development na ang awareness ng tao sa mga issue, especially on corruption and on the impeachment better. Mas transparent ang nakikita ng taong ebidensya para maging batayan din nila yun 2028. Dito na tayo. Three-cornered Ayan, na-drop na natin. Maraming salamat po sa panonood. Mula sa muli po ingat at God bless. Paalam po muna para sa mga tayo gagawa na ng ibang video sa ating susunod na mission. Paano po? If you also look at the history of Attorney Mansfield, is very consistent in maintaining his private